continuation pa nung kay Ma'am Sailin kahapon. Mhm. Nakita natin doon, Sir Danny, kasi dugtong-dugtong ito, nakikita ko to na dugtong-dugtong doon sa gustong ipahayag na presentasyon ng Mhm. prosecution, no? Mhm. And for the most part, medyo challenging ito para sa prosecution if you ask me. Mhm. Kasi ang nagsasalita dito, bukod doon sa testimonya, is of course the documents, yung paper Mhm. trail Mhm. or yung kawalan ng paper trail. Mhm. Kaya sa akin, malinaw naman na fundamentally, ang issue pa rin dito ay yung accountability. Let's follow the money. Mhm. No? So kung hindi natin mabibigyan ng malinaw na kasagutan kung saan napunta yung money, whether it is confidential, intelligence, or even regular funds, doon tayo magkakaroon ng question sa accountability, Sir Danny. Okay, pero alam mo din kahapon yung trial, yung mismong pagko-compare ng notes do sa acknowledgement receipts, ang tagal eh. Kaya nga 'di ba humirit na si prosecution, yung ating private prosecutor si Attorney Lorna Capunan, na sana itong mga kasi 845 ito na mga acknowledgement receipts kung pwede sinabi na nga niya kung pwede gamitin na nga yung defense para wag nang gamitin sa isang kunari out of court na lang gamitin itong pagko-compare kasi tumatagal talagang wala namang interest na halos yung ibang mga trial judges just to prove lang na ito na lang documents ang gamitin natin, total naman authenticated naman pareho dito ng prosecution and defense. Well, it takes some guts to do that. And I think si Attorney Lorna Capunan, because Oo. of her years of experience Oo. as a litigator, nakita na niya yung diskarte na yun. Na, sige, kung ayaw pa rin ninyong gamitin itong aming ebidensya, Oo, di then let's kayo use na. yours. Oo, defense Because na. Oo. she was very sure, I think, no, she was very sure Ah. that yung kanyang gustong i-establish doon sa linya ng pagtatanong niya, Mm. mapapatunayan din naman whether the evidence of the prosecution will be used or even kahit yun sa depensa. Kaya I think it is it's an inspired decision on the part of the prosecution na isa lang dito si Attorney Lorna Capunan. Mhm. Balikan ko doon sa sinabi ko kanina, Oo. particularly kasi katulad nung nabanggit mo, Sir Danny, Oo. medyo yan, challenging, nakakaantok, Oh, kaya boring, nga, kasi naantok ako kahapon parang kasi puro numero at saka bina-validate lang naman ni Sailin 'di ba yung pangalawang COA auditor na sumalang kung ano yung sinabi rin ni Wamil, 'di ba? kaya nga, so I mean, it's really a combination kasi of the legal tactics. Siyempre, kung ang usapin ay completely legal lang, Mm. kailangan mo ma-establish yan para mapatunayan yung Mm. pinupunto mo, yung ina-allege mo. Mm. Pero si Attorney Capunan, savvy that she is, alam niyang kailangang hindi mawala yung taong bayan dito. So meron siyang Mhm. mga, Mhm. I think, ang tingin ko doon, ano na lang yan hindi naman gulang, pero parang May masasabi natin na advantage niya because of her years of experience. Yung mga pasingit-singit niya na mga side baka lang naman comments. makalusot, Baka yung mga side side comment. comments na gano'n, na scam. Look at it now. Yun ang mas nag-i-stick sa isip ng mga Mm. tao, no? So overall, I think it was a very inspired and strategic move on the part of the prosecution. Oh, gusto ko lang puntuhan dahil 'di ba may ni-raise doon yung Senator Judge si Amy Marcos. Sabi niya bakit mo pinipilit yung lalo na kay Wamil pa lang 'di ba binanggit niya na bakit lahat ikakarga mo ang responsibilidad kay VP Sara. Kung ang mismong mga pumirma naman diyan itong mga disbursing officer katulad nga ni Gina Acosta at saka yung Fajarda sa DepEd. So pero nanindigan naman si Wamil na kasi kailangan kasi aprobado rin ito pinirmahan din ng mismong head of agency who is VP Sara, 'di ba? Anong feeling mo doon sa ganung argument ng isang trial judge or isang senator judge? Sir Daddy, medyo masyadong halata kung ako tatanungin kasi Ganun ba? she was obviously pushing an agenda na gusto niyang ang sagot ni Attorney Wamil ay sumakto doon sa kanyang Pananaw, nililay na trap. pananaw. Ika Oo. nga. Mhm. But to the credit of Attorney Wamil, syempre, trabaho niya yan. Nanindigan yung mama na, teka muna po, Mhm. totoong merong pananagutan yung SDO, yung Special Disbursing Officer, pero ang ultimate na pananagutan dyan ay nandoon sa head of agency, in this case, the Vice President. Ay nagagalit na nga si Senator Amy at some point kasi pinipilit niyang ipasok yung mga sagot ni Attorney Wamil dun sa kanyang narrative. And obviously, it did not work. Nag-flop siya dun sa aspeto na yon. Kaya dinaan na lang sa, kanina mo pa ako inaaway. Wala namang nangaaway sa kanya. How dare would you, di ba? How dare you fight against a senator Senator judge? So judge. I don't think, talagang nanindigan lang si Attorney Wamil based on his experience Hindi and naman knowledge lawyer, of hindi of naman the law. lawyer si Wamil Hindi, 'di ba? Ano lang siya, auditor. Hindi naman siya lawyer. Attorney kasi sabi mo, Sir Dan, attorney Wamil. he is both a Ganun ba? CPA and a lawyer. Yeah. Oh. Hindi ko na sundan yung lawyer din pala siya. Okay, so ibig sabihin, alam din niya, 'di ba, kung ano yung principle, yung legal principle behind that statement. Tama ba? Oo. Absolutely. Dagdag doon, CPA,
Oo. CPA, tapos abogado siya, and at Ah, the same time, meron na siyang years of experience sa Commission on Audit. okay. Kaya medyo mahirap. Of course, syempre, nakakakaba Oh, yung kanyang sitwasyon. tama, tama. But overall, I think he stood his ground. Oo. So at least pinaliwanag mo yan, magandang punto yan para doon sa mga nakikinig sa atin ngayon. Hindi lang pala siya CPA, so ibig sabihin, he's also a lawyer for our viewers to appreciate whatever you're sharing now. Pero Dean, ikaw tuloy, tinawag na tuloy kita attorney rin. Pero Dean, itong si Gina Acosta at saka itong si Fajarda, they are scheduled for sa next trial dates, 'di ba, sa Monday, Tuesday, Wednesday. So I think malaking ako na perk up ang interest ko when they are already being called, 'di ba? Para at least to siguro shed light on this kasi sila yung nakapirma, sila yung yung cheque ng mga 125 million at saka yung mga 37.5 million, 'di ba, Din? Very important yung kanilang magiging testimony kasi sila ang magbibigay ng kaliwanagan kung ano ba talaga ang paper trail. How do we follow the money? Kasi kabilang sila doon sa mga responsableng opisyal ng opisina ng Vice President. Kaya dapat maging maliwanag yung kanilang pagpapaliwanag dyan. Although, kung ako yung dalawa, medyo mas kakabahan ako kasi following the theory of Senator Amy Marcos, sila yung parang tinuturong may responsibilidad na kabuuan. Dahil kung susundan natin yung kanyang pagtatanong, wala naman anyang tunay na responsibilidad yung head of agency, kundi yung mga SDO lang. At sila yon. Kaya medyo parang ang dating sa akin nun, kung sakasakali, they might be thrown under the bus. Kaya ang ano ko sa kanila, magdoble ingat sila at sabihin nila yung katotohanan at pawang katotohanan lamang. At saka mukhang nag-confirm talagang sila ay nakalinya din sa mga prosecution ng mga witnesses. At saka ito, yung pre-trial, alam ko, napagkasunduan na yung listahan ng mga tetestigo. So, mukha naman wala namang objection from the side ng defense. Din. Yeah, at the same time. Pero I would also imagine, Sir Danny, may mga pressure yan to, testify one way or the other. Lalong-lalo na dahil sila yung nasa firing line, ika nga, and lalong-lalo nang na-bolster yung ganong klase ng suspicion. Kung susundan natin yung line of thinking ni Senator Amy Marcos dun sa pagtatanong niya kahapon, parang ang dating sa akin, sila talaga yung ultimately tinuturo at wala naman daw liability si Vice President Duterte. So medyo nakaka-alarma yon kung ako tatanungin para sa kanilang dalawa. Pero din ikaw, from an outsider looking in, let's say tayo, mga non-lawyers na nanonood at minomonitor natin tong impeachment trial, would it interest you also kasi lumulutang na posible daw iharap mismo yung mga, let's say, tumanggap nito yung acknowledgement receipt nung pera, itong katulad nila mga fictitious names like sila Mary Grace Piato, si Andy Lim, at tapos itong pati Alejandro Piquet, kung ano ng mga pangalan, baka daw yung Mary Grace mukhang iharap as testigo. Sa'yo, ikaw, do you see this as a very important component nitong trial? Depende yon, Sir Tony, kung paano Danny, Sir sir. Danny, Oh. kung paano iha-handle, no? Kasi totoo yung mga pangalan ay mga fictitious names. Pero dapat yung kwento hindi fiction. Okay. Alam natin, Sir Danny, napakahirap magtahi ng kwento kung ang tema nito ay accountability. Oo. No? Kailangan nagtutugma yung testimonya, nagtutugma dun sa dokumento. Pero kung hindi yan nagtutugma, alam naman natin na it's very possible na pag nagtatahi ka o nag-iimbento ka ng kwento, that is very possible. Kaya dapat maging maingat sila sa pagpipresent. Ang depensa lalo na pagpipresent ni Mary Grace Piatos at saka yung siguro kamag-anak niya yung si Renan Piatos at saka si Andy Lim para naman tayo magkaroon ng liwanag. So for now, habang ito syempre simula pa lang ito ng Article 1, itong misuse ng mga confidential funds. Ano ang basa mo? Kasi maaga pa naman kasi 30 yata naka-schedule ng mga trial dates niyan. We're just in the opening salvo nitong Article 1. Sino yung tingin mong parang somehow nakakalamang in terms of let's say showing their ang kanilang lakas or strength as far as presenting yung mga position nila in this, yung defense ba or yung prosecution? Sa akin ngayon, Sir Danny, napakalinaw Oo. na talagang lamang ang prosecution. Oo. Kasi malinaw yung kanilang narrative na gustong ipahayag, hindi lang sa senator judges, kung hindi para sa taong bayan. It's very challenging, admittedly. Pero may kwento May kwento silang gustong ipahayag. At sa tingin ko, nagsasucceed sila doon. Kaya nga yung mga sundot, mga side comments, pakunti-kunti ni Attorney Lorna, Oo. tingin ko, deliberate yun. Sadya talaga yun. Kaya yung mga banat na scam, no, or yung mga gano'n, no, Oo. kung makakalusot ba, feeling ko, I think it's also part of the strategy. Makikita natin kung hindi ito pasusubalian ng kampo ni Vice President Sara, talagang damaging.
Kailangan meron siyang mas maliwanag, mas convincing na paliwanag dahil sa palagay ko, nag-shift ngayon yung responsibility na ipaliwanag kung saan napunta Mm. yung limpak-limpak na salaping pinag-uusapan natin. Yung katulad niyan, 'di ba? Narinig mo, 'di ba, yung katulad yung mga pagbabayad nila, yung reward system para doon sa mga informants. Tapos yung mga pagrenta nito mga safe houses na talagang milyon-milyon ang inilabas. Tapos wala namang lumilitaw na parang activity o yung confidential activity o surveillance activity na dapat yun ang naging resulta kaya sila naglabas ng ganung kalaking halaga. Yun yung medyo may disconnect eh. 'Di ba din? Parte yan ng kailangang patunayan Kaya nga, oh. ng defense ngayon. Kasi the story does not add up, ika nga, no? Dahil can you just imagine paying for mga safe houses na 2 million pesos a day? Ano yan? 5-star hotel? And how many rooms are we talking about? Kaya mahirap ipaliwanag yun at kailangan maliwanag ang kanilang proof na totoo ito. Yan ang sinasabi ko kanina, Sir Danny, na pagka ikaw ay nagtatahi ng kwento, it becomes really difficult dahil kung facts lang, walang Kaya problema nga, yun. The oo, facts oo. will agree with each Oo. other eh. Oo. Pero yung iba-ibang kwento, talagang may tendency ang mag-away-away at magbangga-bangga. Oo.